Isang mahiwagang umaga sa ating lahat. Ako nga po pala si Paranormal Cyclist. Ibabahagi ko po sa inyo ang aking spiritual journey o kung paano ako napasok sa mundo ng paranormal. Nung bata pa po ako, nakatira po kami sa isang literal na haunted house. Inuupahan po namin ito sa loob ng isang universidad. Mayroon na rin pong mga previously na nakatira sa bahay na yun. Ngunit hindi sila lumalampas ng isang linggo. Hindi nila kaya ang mga paranormal activities na nangyayari sa bahay na yun. Kaya yun, kami ay nakatira doon at iba't ibang paranormal experiences ang aming ranasan ng aming pamilya. Isa dito yung parating kumakatok kahit wala namang tao sa labas. May mga bagay na nawawala at saka merong mga nagpapakitang mga elemento at kung ano-ano pa. Namalagi kami sa bahay na yun ng humigit kumulang 15 taon hanggat ito'y giniba na. At ngayon, napasok ako sa paranormal. So, hindi talaga pumasok sa isip ko na magsaliksik or mag-dive deep sa subject na ito. Ang aking opisyal na pagpasok ay maaari nung 2021, kung hindi ako nagkakamali. Merong minasaker na magkapatid sa kalapit namin na bayan. At may isang paranormal investigator na nagngangalang Gold Rush Paranormal ang gumawa ng spirit session tungkol dito. Nung unang nakita ko ito at hindi ako makapaniwala na maaring magkipag-communicate ang mga taong namayapa sa ating mga buhay. Kaya yun ako'y nagsaliksik tungkol dito at ito pala ay matatawag na Instrumental Trance Communication or EVP. Pwede ding matawag EVP, Electronic Voice Phenomena. So itong phenomena na ito, sinasabi ng mga eksperto na gumagamit ang mga espiritu ng ways kung paano tayo pwedeng makipag-usap sa atin. Tulad nitong example na to, itong IC recorder na to, posibleng gamitin nila ang ambient sound kung saan pwede sila magkaroon ng response. Halimbawa, ako'y nagtanong dito, may kasama ba ako dito? Tapos ipi-play ko lang to ng few seconds to minutes. At kung ipi-playback natin, maaring merong response sa isang entities or espiritu na sumasagot sa ating katanungan. Isa ito sa mga example na ginagamit ng mga EVP or ITC enthusiast or researcher. Isa din ito, Panasonic QR260 or pwedeng kahit normal lang na mobile phone or any electronic devices na maaring mamanipulate ng entities. Magpapakita ako ng video kung saan ginamit ko ito sa isang ospital nung time ito ng pandemic. Pansamantala itong nagsara. Ginamit ko itong recorder na to para makakuha ng EVP, Electronic Voice Phenomena. Ito po ang video na yon. Ang mga next na clips ay credit ko kay Sir Bernie Bernardo of Davao Paranormal Society. He is the one who transcribed the EVPs. I think there's someone out there. Sabi niya dito na madami sa under station 2. So, doon tayo kanina sa station 1. Didn't pick something. Pero, may narinig akong mga kalampong. I heard it again. Kung saan galing yun? So, I think we're gonna do our EVP session here. Okay. Hello. Meron tayong kasama ngayon. Any entity, feel free to use this device para makakommunicate sa amin. Sa akin. Okay? Okay, ano po bang pangalan ninyo? Ayun, narinig natin yung kalampog. Ikaw po bang gumagawa nun? Okay, got it. So, let's hear if we pick up something.
entity, feel free to use this device para makakommunicate sa akin. Sa akin, okay? I heard a cough. Okay, ano po bang pangalan ninyo? Kalampog. Okay, narinig natin yung kalampog. Sino po bang gumagawa na? So there's a horn from car outside. So I'm gonna Ang EVP o at ITC, nagsimula ito noong 1950s kay Friedrich Jurgensen. Isa po siyang Swedish filmmaker. Habang siya'y nasa labas at kumukuha ng tunog ng ibon gamit ang kanyang voice recorder, meron siyang nakuhang mga boses o bulong na nagpapatungkol sa mga ibon na tumutunog kahit wala naman siyang kasama. At dito nabighani si Jurgensen at kanyang pinag-aralan ito hanggang siya'y namatay, ang EVP or ITC. Noong 1970s naman isang Latvian writer, parapsychologist at paranormal investigator na si Konstantin Raudiv. Siya po ay nabighani rin sa mga nakuhang record ni Jurgensen, kaya nagsimula din po siyang magsaliksik regarding sa mga voices na nare-record sa recorder. At kanyang nagkaroon sa ng konklusyon na maring ito ay mga boses ng mga sumakabilang buhay na. Mayroon din siyang librong pinamagatang Breakthrough na dito niya sinabi na ang mga EVPs ay galing sa mga namayapa at gumagamit ang mga namayapa ng mga electronic devices upang makipag-usap sa atin. So ngayon susubukan natin magkaroon ng direct communication. Nandito pala ako ngayon sa isang public cemetery sa isang lugar. Puntod na to ay puntod ng lolo ng aking misis. Wala masyadong tao dito sa paligid pero minsan may dumadaan. Kaya gagamitin natin itong Panasonic RRQR 240. First, ang usually ginagawa ko sa session ko, nag-introduce muna ako. Hello mga entities or spirits. Ako pa si Paranormal Cyclist. Meron ako dito ang recorder. Pwede ninyong gamitin ang ambient sound upang makakreate ng response sa akin. Kung gusto nyo makipag-usap sa akin, gamitin yung device na to para makipag-usap sa akin. Hello, may kasama po ba ako ngayon dito? Kung may kasama ako ngayon dito, gamitin yung device na to para makipag-usap sa akin, sa aking kanang kamay. Yan, stop na natin ang record. You're gonna ask some question, magtatanong ka, then you let it run for few seconds, 30 seconds, 15, 30 to 1 minute, at saka ipi-playback natin. Tingnan natin kung may nakuha tayo. Usually, meron talagang mga times na wala tayong makuha. Hello, may kasama po ba ako ngayon dito? Kung may kasama ako ngayon dito, gamitin yung device na to para makipag-usap sa akin, sa aking kanang kamay. Okay, so maaaring wala tayong makuha. So, ganun usually ang method na ginagamit kung gagamit ka ng recorder. Itry natin ulit. Hello po, may kasama po ba ako ngayon dito? Kung meron, ilan po ba kayo nandito ngayon? Okay, playback natin. Hello po, may kasama po ba ako ngayon dito? Kung meron, ilan po ba kayo nandito ngayon? Okay, so yun mukhang wala. So, ganun usually ang method. Ang preferred na method ay dapat meron kang schedule, especially sa isang lugar. So, this is my first time doing a session here. So, maaaring ang mga entities or naiilang pa sila makipag-communicate sa akin. So, pwede tayong gumamit ng mga electronic device tulad nito. Kinonect ko ito sa aking tablet. So, this is a Bluetooth speaker. At meron tayong app na pwedeng gamitin. Ito po ang app na yan. Necrometer app. Pwede natin siyang gamitin sa speech mode. Ibig sabihin may voice na lalabas sa speaker.
Hello? Is there anybody here that would like to communicate? Ang app na to wala siyang full words na laman. Ang laman niya lang po ay mga phonetics. So, combine siya ng mga two letters. Kunwari, TC, AK, BAK, mga ganun. So, kung nagtatanong ka at you establish a connection to an entity or spirits, maaaring mamanipulate nila to at lalabas ng complete words or sentences regarding sa mga tanong mo. So, direct answer to your question. So, itry natin ngayon. So, wala tayong lock sa recorder. So, itatry natin gamit ang Necrometer application. Hello, may kasama ba ako ngayon dito? Is there anybody here that would like to communicate? Gamitin yung device. May kasama ba ako ngayon dito? So, tumatakbo na itong app. When you're real jaded, Okay. Pwede nyo bang gamitin ang device na to para makipag-usap sa akin? you is it? Hello? Pwede ko bang malaman ng iyong pangalan? On that, Alan? Or think... it's with them. Pwede mo bang sabihin kung nasan tayo ngayon? So yung mga tanong nito... So yung mga tanong, yung mga confirmatory questions, kung magkaroon ka ng... We're reaching. Okay. May gusto ka bang sabihin sa akin? Answer your Roy. Answer something. A wrestler. Okay. Ilang taon ka na ba nandito? Old girl. Old something. So, meron din tayong EMF detector. Clean. So, pwede ito ma-manipulate ng spirit at aandar siya para magkaroon ng alarm. Pwede ka bang lumapit sa device na to? Pwede ka bang lumapit sa device na to? Christian G-Man. Okay. Alam mo ba ang pangalan ko? Resort. Resort. Kung meron ang kasama ngayon, pwede bang paganahin ang device na to? East is aim accused. Okay, so I'm gonna mute it. Do eat. Okay, so ganun siya guys. Kung if you ask question, magkaroon ka ng direct response. Possible you establish a connection sa isang spirit or entity. So nasa speech mode tayo. Meron din siyang text mode. So may mga word siyang lalabas. Text. 8 early. Okay, may kasama ba ako ngayon dito? Sheet in fairy wild. Pwede bang malaman ng iyong pangalan? Over Noble Oaks. Victor South. Kung not every time na magse-session kayo, you can establish agad na connection. So, depende pa rin yan if you are naturally psychic ability. So, just like me, wala naman talaga akong psychic ability. So, I solely rely to these devices. Speak daw. Hello? Gusto mo bang makipag-usap? Sarah. Ilan ba kayo nandito ngayon? 10. Parang I heard 10. 10? You will hurt. You are right or you have heard? You have been heard? Can you hear me? Naririnig mo? Oh no. Something ganun. Yeah. Gem. Okay. May gusto ko bang sabihin sa akin? It is off. Parang it is all. English speaking ating mga entities ngayon. Am I right? Salon eating. Okay. So, meron talagang time na gibberish siya. So, it means na hindi siya naiintindihan. Maring after pa ng replay. Nearly real. Maring after pa ng replay, doon pa natin maintindihan. We went edit. Something about edit. Edit bang yung pangalan? At Anne?
Kasi nasa sementeryo tayo. So, and you will not it. nasa sementeryo tayo. So, medyo marami siguro spirits or entities na nandito. Unto trade. Okay. So, ang kagandahan nito ay offline itong application na to. So, it doesn't depend on internet. So, i-try natin ng text mode. Okay, baka may gusto ko yung sabihin. Please. Not here. Bakit? Why not here? So, there are times talaga na the entities or spirits don't like to talk. So, let's not bother them. Let's respect their privacy. We really didn't get any responses. So, and it says not here. So, maybe they don't like to talk, to speak. So, recorder. 10 o'clock. 10 o'clock. It says 10 o'clock. So, maaring they want to talk after 10 p.m. So, ikaw, kaya nyo bang pumunta sa sementeryo ng 10 p.m.? It says 10 o'clock. I'm gonna close the session in 5, 4, 3, 2, 1. Okay, then let's turn that off. So if you are interested or if you are trying to pursue the mysteries in the world of paranormal, you might first advise you might strengthen your faith to the Almighty God. So you really need that. You really need protection against evil entities out there. So, hindi porket na pumasok ka dito, porket hindi mo nakikita yung mga nakakausap. There's a danger sa field na to. So, you really need God. You really need His protection, His guidance if you want to pursue this field. This field is also exciting, especially under sa ITC, Instrumental Transcommunication, because you can use various devices. Kahit nga mga TV, yung mga old TV, yung mga medyo malalaki ang likod, you might, pwede kang mag-experiment gamit yun. There are various reports that they saw their dead relatives appearing on these old televisions or maybe using old radios or even the modern radios. You can also use this. Meron din tayong device na tinatawag na PSB7. This is an AM and FM scanning radio. It is believed na tulad pa rin ng EVP na they can manipulate the frequencies to produce words and responses so that they can communicate to us. Thank you for listening. Thank you, Tito Boy and Euro TV for this opportunity to share to everybody the beauty and the interesting field of instrumental transcommunication and electronic voice phenomena. Mabuhay and have a mahiwagang araw.